Alright, hello everyone. Usapang experimental psychology tayo. Pag-uusapan natin yung konsepto ng external validity sa psychological experiments. As a psych major na nag-aaral ng experimental psych, very important na naiintindihan mo kung anong ibig sabihin ng external validity. So yan yung focus natin in this lecture. God's Word muna tayo. Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Simple lang, isa lang. Pero ang laki ng kinalaman niyan sa konsepto ng external validity. So sa experimental psychology, sabi ni Myers, Hansen and Myers, no? Ito ang ibig sabihin ng external validity, the generalizability, applicability of experiments to people and situations outside the research setting. O, di ba nakakapagod basahin, ibig sabihin mahaba. So, mas paikliin lang natin yan, mas gawin lang nating simple. Ang ibig sabihin lang na external validity sa experiment is gaano ka-relevant or ka-useful ang isang ginawang experiment. Or in our everyday conversation, may silbi ba yung experiment na ginawa? Nakatulong ba sa pamumuhay ng tao yung experiment na ginawa? Between these two bullets, mas gusto ko to. I want to emphasize a point here. Tuwing nagde-design tayo ng psychological experiment, dapat ang pinaka-reason natin is what? Gusto ko tong experiment na to, gawin tong experiment na to, baka kasi makatulong yung resulta nito sa magandang mental well-being ng mga tao. That should be the main point of psychological experiments. Kaya lahat ng experiment na nabasa ninyo sa journal articles or sa mga textbooks, lahat yon are attempts na pagandahin ang mental condition ng mga tao. So sana pag nagdi-design kayo ng experiment, yan yung pinaka-reason nyo bakit nyo gustong sagutin yung question na yon. Why do you want to answer this causal question na pwedeng masagot ng psychological experiment kasi gusto mong makakontribute sa magandang mental health ng mga tao. Kung ang reason mo lang kaya ka mag-experiment is wala lang, curious ka lang, okay lang naman yun pero sana secondary yun. Ang priority reason mo, bakit ka magde-design, mag-execute ng isang psychological experiment, gusto mong makatulong kay Juan de la Cruz. Gusto mong makatulong sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, mas gumanda. Nagigets nyo? Yan ang external validity ng isang experiment. Gaano ka-useful yung resulta ng experiment mo sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Now, before I talk deeper about external validities in psychological experiments, i-connect na kaagad natin to sa God's Word. Kung tatanungin mo, relevant ba ang Bible? May silbi ba ang Bible sa pang-araw-araw na buhay ng tao? Ang sagot dyan is yes. All caps, font size 72, malaki ang external validity ng Bible in our everyday life. Kaya nga yun yung point ng psalmist, no? Sa Psalm 119, 105. Your word, which is God's word, the Bible, is a lamp to my feet and a light to my path. In the context of the psalmist here, na nasa Old Testament, syempre wala pang kuryente. Sa kanila, yung lamp at saka yung light, very useful yan in their everyday life. Nagagawa nila yung mga dapat nilang gawin, hindi sila nadadapa, hindi nakikita nila yung mga dangers in the environment kaya naiiwasan nila, right? So useful ang lamp at yung light. In-apply nila yung konsepto ng usefulness sa God's Word, which means yung God's Word sa kanila relevant, may silbi, nakakatulong. In the language of experimental psychology, mataas ang external validity ng God's Word. Oh, kahit sa atin ngayon, no, mga tao who are living right now. When we talk about the Bible, mataas ang external validity niyan. Napaka-relevant sa buhay natin yung Bible. Let me give you specific examples how relevant the Bible is. For example, from Numbers 1 to 10, yan yung magandang epekto ng Bible in modern day human life. Ang Bible yung naging basihan ng maraming mga batas na meron tayo ngayon. Naging template yung Bible, specifically in the Ten Commandments. Yung mga bawal magnakaw, you shall not commit adultery, you shall not murder. Yung mga batas na yan, inspired by God's law, specifically in the Ten Commandments. Maraming mga social movements na nangyari because of the teachings of the Bible.
Halimbawa, yung social movement of slavery natapos na hindi maganda, 'di ba? Hindi maganda yung slavery. Natapos yung slavery, lalong-lalo na yung black slavery. Bakit? Because of what the Bible teaches about the nature of human beings, which are what? We are created in the image of God. So, if we are all created in the image of God, wala ka dapat tinitignan na tao na mas mababa pa sa hayop. Wala ka dapat tinitignan na tao na parang hayop, Lahat tayo in the image of God, everybody deserves respect, everybody deserves value. That's a biblical teaching that led to certain improvements in social movements. Malaki rin ang epekto ng Bible sa literature, sa art, even education. Yung mga top universities natin all over the world, bago sila naging secular, mga Christians muna yan. Yung konsepto ng pagpas ng knowledge to make life better for human beings, that's a very biblical teaching. Kaya maraming mga schools, in the history, yung mga great schools, ang foundational principles, bakit sila nag-exist in the first place, is the Bible. Yung konsepto ng hospitals, may isang lugar na lahat ng mga may sakit, doon ginagamot, inspired by the Bible. The concept of charity, even the way we run government and politics, sabi nga ng mga Old Testament historians, yung template ng modern democracy, pwede mong matrace back yan how the Israelites run their government in the Old Testament. Basahin nyo na lang yung Old Testament, makikita nyo doon, maaamoy nyo doon yung small expressions of democracy na ginagamit natin hanggang ngayon. Gender roles, malaki rin ang kinalaman ng Bible. How should we define being a male and female? Ano ba ang ginagawa ng male? Anong ginagawa ng female? Paano dapat mag-act ang male? Paano dapat mag-act ang female? It's all written in God's Word. Even the way we treat our environment, how should we treat our environment, all in God's Word. Kaya yung modern day societies natin ngayon nag-e-exist because of the biblical teachings. Mataas ang external validity of God's Word. Okay? From the Bible, balik tayo sa experimental psychology. Paano mo a-apply ang definition na to sa psychological experiments? Let me give you 2 examples of experiments na mataas ang external validity. Una, yung tinatawag nating Stroop effect. Many psych majors don't realize yung Stroop effect, experiment yan. In fact, yung Stroop effect, yan yung result. Nung ginawa yung Stroop experiment, ang resulta nun, nakita nila na meron palang Stroop effect. Nagigets nyo? Yung mga psych majors na hindi alam yan, buti na lang pinanood itong video na to, ngayon alam nyo na. The Stroop effect is the result, but you have to know the experiment. Ginawa yan ni J.R. Stroop. John Ridley Stroop. Ito yung picture niya, pogi. Sumulat siya ng article sa Journal of Experimental Psychology noong 1935. This is the first article where he introduced what he saw in his Stroop experiments. Pero syempre, hindi pa niya pinakilala yung konsepto niya dito as Stroop effect. Kinoy na lang yan ng mga psychologists later on, after him. Pero hindi naman siya yung gumawa ng Stroop effect. Nakita lang niya or dinescribe lang niya yung mga nakita niya in his experiment in this journal article. Reviewin natin ano ba yung Stroop experiment. Alam nito ng mga psych majors. Ang independent variable mo dyan, yung Stroop task, wherein ang task ng participant is to report the color while ignoring the word. At may dalawang klase ng Stroop task. Pwedeng congruent yung items, pwedeng incongruent. Anong pinagkaiba? Yan yung pinagkaiba. Kapag congruent yung item, pareho yung kulay, pati yung salita. So, the word blue in color blue, the word yellow in color yellow, the word red in color red, congruent yan. Pag incongruent, ito yung mga salita na mismatch. Mismatch yung kulay sa salita. The word blue in color yellow, the word yellow in color red, the word red in color blue. Again, ang task mo, regardless kung ano yung nakita mo, is to report the color while you ignore the word. Got that? Demonstrate natin yung Stroop experiment. Ready? Ano lang gagawin nyo? Oh, by the way, nalimutan ko sabihin, ano yung dependent variable dito? Yung reaction time. Bibilangin ni Stroop kung gaano mo kabilis na report yung mga words na yan na walang mali. Okay? Yun yung sinusukat dyan. So, let's demonstrate again the Stroop experiment. Ready? Report the color, ignore the word. First trial, go.
Report the color, ignore the word. Second trial, go. Third trial, go. Fourth trial, go. Yan. O, di ba? Based on those trials, fast forward, ano yung findings ni J.R. Stroop? Ang finding niya is people take longer time, mas mataas ang reaction time under incongruent than congruent condition. So going back, saan daw mas nag-struggle yung mga tao in these trials? Mataas ang struggle sa trials 2, 3, and 4. Nadadalian sila, patawa-tawa lang sila dito sa trial 1. And I'm sure for those of you who did this, napansin nyo yan. Dito, petiks-petiks ka lang, pero dito medyo nag-isip ka na. Medyo mas mahirap na. Bakit? Kasi sabi ni Stroop, no, meron ng dagdag na cognitive demand or cognitive load in trials 2, 3, and 4. Dahil tugma yung word at yung kulay in the first trial, wala ka masyadong cognitive demand. Madali lang. Dito meron ka ng ini-ignore na distraction. And the distraction is the word. Remember, ang i-report mo lang dito yung kulay. So, dapat focus ka sa kulay, ignore mo yung word. 'Di ba? Hindi naman nangyari sa first trial 'yan kasi nga wala ka naman dapat i-ignore dito kasi tugma yung kulay at yung salita. Dito hindi na tugma eh. So nadagdagan ka ng cognitive load. At ang trade-off nun, kung nadagdagan ka ng cognitive load, mas matagal yung response time mo. Nagigets nyo? Yun yung tinatawag na quote-unquote Stroop effect. Now, napakasimple lang nung finding niya, pero kung makikita nyo in the next few slides, no, ang dami niyang mga applications. Let me give you 3. The first application that we can learn from this experiment is, now we know that the psyche is meant to process information one at a time. Ang tawag dyan in CogPsych is serial processing. Ang disenyo ng psyche natin, dapat pinoproseso natin yung information pa isa-isa lang. Sabihin nyo isa-isa lang. Kung may katabi ka dyan, sabihin mo, isa-isa lang. Yan. Ganyan dapat. We are at our best when we process information one at a time. Which is very contrary, kabaliktaran ng tinuturo ng culture natin. Ang culture kasi natin, ang tinuturo sa atin, mag-multitask tayo. Sabay-sabayin natin yung pagproseso ng information. Dapat marami kang iniisip ng sabay-sabay. Kaya, love na love natin ang distraction. Don't you agree? Yun nga lang. Dahil nga, against yan sa nature ng psyche natin, ang nagiging trade-off niyan, bumababa yung kalidad ng mga ginagawa natin when we do it while we are distracted. Magandang example dyan, yung pag-aaral eh. Sino dito guilty dyan? When you review, may iba ka pang ginagawa. May notebook kang binabasa, at the same time, meron kang Netflix na pinapanood, meron kang music na pinakikinggan habang namamalansya ka. And then, at the end of the day, you get a grade na feeling mo mababa. Nangyari na ba sa inyo yon? Yung nag-aral ka naman, quote-unquote, nag-aral ka naman, pero hindi ganun kataas yung grade mo, pasang-awa. Anong sagot ni Stroop? Kasi yung pag-aaral mo, hindi focused. Distracted ka kasi habang nagre-review ka. I-try mo one time, pag may test ka, yun lang yung gawin mo. Review ka lang. Walang Facebook, walang Instagram. Huwag kang sumilip-silip sa cellphone mo. Huwag mong pansinin yung mga notifications na lumalabas habang nagre-review ka. Ilublub mo muna sa tubig yung cellphone mo habang nagre-review ka. Most likely, tataas yung grade mo kasi mas focus ka na sa pagre-review. Kahit sa driving, i-apply mo yung principle na yan. Kaya nga ginawang batas yan eh. Bakit may Anti-Distracted Driving Act? Because studies show na kapag yung attention mo is divided while driving, marami aksidente. Marami kang nababanggang kotse, marami kang nasasaging bike, medyo mabagal yung pag-step mo sa preno, pag kailangan mo mag-step. Bakit? Distracted ka eh. Habang nagdadrive ka, katext mo girlfriend mo. Habang nagdadrive ka, may pinapanood kang YouTube. Habang nagdadrive ka, tinitignan mo yung mga pictures sa Instagram. Kaya ginawang batas yan para mabawasan yung aksidente sa daan. Dahil sa Stroop experiments. O, diba? Diyan pa lang alam mo na mataas ang external validity ng experiments na yan. Number 2, ang natutunan din natin sa Stroop experiment is maganda pala ang focus sa successful life. So, if you want to have a successful life, huwag mo munang dagdagan yung pera mo. Ang dagdagan mo yung focus mo, tapos bawasan mo yung distraction mo. Even clinical psychologists would confirm this,
na kapag ang tao focus sa buhay, maganda ang mental health. Lahat ng energies niya, finances niya, emotions niya, nakafocus lang sa purpose niya, sa calling niya, yan yung mga taong maganda ang mental health. In contrary, yung mga taong distracted, everybody say distracted, yung marami pang bilog dito na kumukuha ng efforts niya, yan yung mga prone na magkaroon ng diagnosis sa DSM-5. Litong-lito sa buhay, pagod na pagod sa buhay. Bakit? Walang focus eh. Nagigets nyo? A follow-up study that will support what I'm saying here, nagkaroon ng follow-up experiment about the Stroop effect. Ginamit din nila yung Stroop task. At anong nakita nila? Yung mga taong magagaling sa Stroop task, meaning maganda yung focus nila, magaganda yung positive outcomes nila later on. Mas tumaas yung sweldo nila, mas mabilis silang na-promote, mas maayos yung mga relationships nila. Kumpara sa mga taong poor performance. Ibig sabihin, pag poor performance ka sa Stroop task, hindi ka magaling mag-focus. Hindi ka magaling i-ignore yung distraction. Those people, according to studies, hindi magaganda yung mga life outcomes in the future. Tulad ng, i-connect natin yan sa isa pang set of studies na nag-aaral ng ADHD. Among children na gumawa ng Stroop experiments, listen to this, yung mga bata na maganda, yung mga bata na hindi maganda ang performance. Poor performers in Stroop experiments, these are the children na mataas yung chance in the future na ma-diagnose ng ADHD. Kaya nga yung Stroop experiments o yung Stroop task, ginagamit din yan as one of the tools to diagnose possible ADHD. Mataas yung chance mo. Mataas yung chance ng bata na meron siyang ADHD kapag hindi siya magaling sa mga Stroop tasks. So what does this teach you? Focus is very important in our mental health. Kaya kung gusto mong pagandahin yung mental health mo, i-practice mo yung focus mo. Yun yung sinasabi ng Stroop experiments. And last one, number 3, may kinalaman din yung Stroop experiment sa pag-improve ng spiritual life, also known as spirituality in the field of psychology. Paano mo i-improve yung spiritual life mo? Focus. Regain your focus. Kaya nga kapag nag-i-spiritual retreat, ano napapansin nyo? Laging malayo yan from the city. Hindi mo yan gagawin sa Makati. Hindi mo yan gagawin sa Manila. Hindi mo yan gagawin sa BGC. Usually, ang spiritual retreat somewhere secluded. Malayo, punta ka sa Baguio, punta ka sa Banahaw, doon ka mag-i-spiritual retreat. In this picture, this is a small monastery somewhere in Syria na nakapwesto sa tuktok ng bundok. Bakit kinakailangan punta ka pa ng Syria sa tuktok pa ng bundok? Kasi kapag secluded ka, malayo ka sa distractions, doon mo ngayon magigain yung focus mo. Kapag nasa malayo ka, walang distraction, lahat yan mawawala. Mawawala yan. Distraction. Mawawala to. Mawawala yan. Mawawala yan. Tapos yung extra psychological energy mo na dating kinukuha ng mga distractions, pwede mo nang gamitin para ma-identify mo, ma-review mo yung focus mo sa buhay. Kaya pagbaba mo ng Manila, centered ka na. Napaka-aligned mo na. Spiritually recharged ka na because you already know the focus. You already know the calling that God gave you. At yun na ngayon yung inaatupag mo, everyday, gumanda ang mental health mo. Kaya ang lesson dito, if you want to achieve is spiritual living, which you should. After all, we are all spiritual beings, yan ang dapat mong inaatupag. Gawin mong mas focus yung life mo. Tama si King Solomon Isa lang naman talaga dapat ang focus ng tao given our nature. Spiritual beings tayo, so we should just focus on our God. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. At pag binasa mo tong Ecclesiastes na to, maaamoy mo yung sinasabi ni J.R. Stroop, that focus, ignoring distraction, is very important in our psychological life. Kaya ang bottom line lang dito, as we leave the Stroop experiment, is mataas talaga ang external validity ng Stroop experiments. Bakit? Napaka-useful in our everyday life. Ang dami niyang applications.
Igdagdag ko na lang din, ang isa pang ebidensya na mataas ang external validity ng isang experiment is kahit matagal nang ginawa, 1930s pa ginawa, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa siya. Kapag ganyan ang isang experiment, matagal nang ginawa pero hanggang ngayon relevant pa rin, mataas ang external validity niyan. Second example ng isang experiment na mataas ang external validity, yung experiment ni Paul Bloom na nagtuturo sa Yale University. Member siya ng isang laboratory, ang tawag infant laboratory. And in one of their projects, pinag-aaralan nila kung yung mga babies ba less than 2 years old, yung iba nga less than 1 year, meron na ba silang sense of what is right and what is wrong? Alam na ba ng mga babies na may mga bagay sa buhay na tama or mali? At ang sagot ni Paul Bloom, meron na. Hindi mo kinakailangan turuan ng baby ng tama at mali because by nature, ang mga babies, meron na silang internal moral compass built in. So he wrote a book about that. Just Babies, The Origins of Good and Evil. I highly recommend basahin ninyo. Dito niya kinuwento yung mga nakita niya sa experiment niya dyan, sa librong yan. I-plug in ko na lang din, kung malakas ako sa inyo, kung malakas lang, no? Pwede niyong panoorin yung lecture ko about the experiments of Paul Bloom in connection to the moral life of babies. Punta lang kayo sa YouTube channel ko, hanapin niyo yung video na yan, kung gusto niyo lang. Pero kung mahina ako sa inyo, edi huwag niyo panoorin, okay lang naman. Grabe, nagtampo pa, no? Anyway, let me just give you one experiment na ginagawa sa laboratory ni Paul Bloom to conclude na yung mga babies, meron na talagang mga moral compass, no? So, imagine a parent and a baby would enter the laboratory. Siyempre, ang mga babies, bata pa, hindi pa sila makapunta sa laboratory mag-isa, di ba? So, lagi nilang kasama yung parents nila. So, the parents along the baby will sit down and then they will watch a puppet show. Because that's how you get the attention of babies, magpa-puppet show ka. Right? So, yung parent, hawak-hawak niya yung baby manonood ng puppet show. Ito yung makikita sa puppet show. Si Puppet B naglalaro ng bola. Accidentally, habang nilalaro niya yung bola, napunta kay Puppet C. At si Puppet C, dahil mabait siya, in the language of Paul Bloom, the nice puppet, binalik ni Puppet C yung bola kay Puppet B. May kakilala ba kayong ganyan sa buhay niyo, mabait? Ilagay nyo dyan sa comment section. Yung pag may nawawala kang bagay at nakita niya, sure ball kang ibabalik niya sa'yo. Yan, ilagay nyo dyan sa comment section kung sino yan. Alright? And then, after that, hindi pa tapos, no? Nilaro-laro na naman ni Puppet B yung bola niya. Accidentally, yung bola ni Puppet B napunta kay Puppet A. At si Puppet A is the naughty puppet. Instead of returning the ball to Puppet B, ang ginawa niya, tinakbo niya yung bola. Hindi niya binalik kay Puppet B. May kakilala ba kayong ganyan sa buhay nyo? Kumukuha ng hindi kanya. Ilagay nyo dyan sa comment section. Of course, joke lang yon, no? So anyway, at the end of the show, tatanungin ngayon yung baby kung sino yung mas gusto niyang puppet. Si A ba or si C? Sino yung i-reach niya? Sino yung kukunin niya? For some babies, dahil masyado pa silang bata, they cannot reach for the puppet, titignan yung eye contact. Yung eye contact na mas matagal, yun yung puppet na gusto ng baby. Right? So based on the results, majority of the babies, to be more specific, 80% of the babies would prefer Puppet C. Bakit nila mas gusto si Puppet C? Kasi si Puppet C yung mabait, si Puppet A yung salbahe. So ang conclusion ni Paul Bloom, young babies already have an idea of what is good and what is bad, and they already understand that they should prefer what is good and run away, avoid, iwasan yung mga bad. Hindi nila inaabot yung mga bad. Hindi nila tinitignan yung mga bad puppets. Gusto lang nilang kinukuha yung mga good puppets. They already have these moral principles as early as infancy. Nagigets nyo? Kaya, to read to you the conclusion of Paul Bloom in one of his articles, he said, babies possess certain moral foundations, the capacity and willingness to judge the actions of others, some sense of justice, gut responses to altruism, and nastiness. Meron ng internal moral compass tayong mga tao. And one of the debates na lumabas because of this conclusion by Paul Bloom is, saan galing yung sinasabi ni Paul Bloom na moral foundations?
Because the word foundation is a very artificial word. Do you agree? Ang foundation, laging ginawa ng tao yan. Ang foundation ng RCBC building sa Makati, gawa ng tao. Ang foundation ng building ng Lasal, dyan sa Taft Avenue, gawa ng tao. So pag ginamit mo yung word na foundation, may gumawa dyan. So sino ngayon ang gumawa ng moral foundations nating mga tao on what is right and wrong? Actually, dalawang kampo lang naman yan eh. Kung saan nanggaling yung moral foundations na yan, pwede mong sabihin yung brain. Isang araw, yung brain natin, alam na lang kung ano ang tama at mali. Given our history as human beings, yan yung pinaninindigan ng mga evolutionist. That the brain simply evolved from simple to complex hanggang sa alam na natin kung ano yung tama at mali. Yung pangalawang kampo naman is the spiritual perspective. Kaya natin alam yung tama at mali because we are designed by a moral God. God created us in His own image, which means spiritually, namana natin sa Diyos yung idea ng tama at mali. Because God, siya naman talaga yung God of what's right. Alam niya yung tama at mali. Namana natin sa Kanya yon. Nilagay niya yung moral capacity na yan into our minds. Pwede ka mag-Hebrews 8:10 dyan. Nagigets nyo? So, I will no longer dig deeper into these two camps on understanding morality. Kung malakas ako sa inyo, baka gusto nyong panoorin to. Yan na lang. Panoorin nyo yan. I discuss in this lecture this one. Ano yung mga strengths and weaknesses of these two views on morality. Pero pangunahan ko na kayo, no? Alin dyan yung pinapanigan ko, alin dyan yung sa tingin ko mali, sa tingin ko mali yung evolution, mas nagme-make sense to believe that our moral foundations is given to us by God Almighty. At may mga ebidensya tayo, ginustify ko dito yung mga reasons bakit mas okay itong model na to. Number one, because it makes more sense given our everyday experience, no? Yan. Mas marami tayong nakikita sa buhay natin, the way human beings behave that are so in line with this view. So again, panoorin nyo itong lecture ko na yan para maintindihan nyo yung explanation ko why it makes more sense na ito ang paniwalaan over the belief na out of nowhere, biglang alam na lang ng brain natin kung ano yung tama at ano yung mali. Nagigets nyo? But let's not miss the point. Balik tayo kay Paul Bloom. Bakit ko present yung experiment ni Paul Bloom? Kasi mataas ang external validity ng experiment ni Paul Bloom. Because of his experiment, it sparked many debates, it sparked many discussions in different fields of knowledge. Nagkaroon ng mga philosophical debates dyan, theological, psychological debates about the nature of morality. Pero dahil psychology tayo dito, ang focus ko yung psychological. Isa sa mga debates na lumabas, uminit pa, dahil sa experiment ni Paul Bloom, yung idea ng behaviorism. Nagigets nyo? For those of you who remember what is behaviorism, it is a belief that we are born into this world as blank slates. Yung mga psyche daw natin wala pang laman. Para tayong bond paper na wala pang laman. Susulatan pa lang tayo ng environment. Susulatan pa lang tayo ng eskwelahan, ng culture. Susulatan ka pa lang ng jowa mo. Susulatan ka pa lang ng parents mo, ng mga kaibigan mo, so on and so forth. Now, given the experiment by Paul Bloom, anong implication yan? Kung ang mga babies alam na kung ano ang tama at mali, mukhang mali yata yung sinasabi ni Skinner at ni Watson. Mukhang mali yata yung tabula rasa view. Na lahat tayo, when we are born, blank slates, it's all up to the environment na sulatan tayo. Kasi kahit wala pang experience, hindi pa ganun ka-sophisticated yung experience natin, alam na natin kung ano ang tama at mali. Yun na nga, because God has programmed us to know what's right and what's wrong, we are not entirely blank slates. O, diba? Simpleng experiment, pero ang laki ng implication sa psychological discussions. Nagigets nyo? So, bottom line, whether experiment pa yan ni Stroop or ni Paul Bloom, pareho silang mataas ang external validity. Bakit mataas? Kasi yung mga results nila nagkaroon ng malaking contribution in everyday life. Ang daming practical applications, ang daming mga theoretical discussions, yan ang tanda
na mataas ang external validity ng isang psychological experiment. Na dapat lang, kaya ang application dito, kapag magdi-design ka ng experiment, sana naman, parte ng pagdidisenyo mo ng experiment, gusto mo mataas ang external validity ng experiment mo. Kaya please lang, huwag ka na sana magtanong ng psychological question na wala namang everyday use. Or sa simpleng Tagalog, wala namang kakwenta-kwenta. Magtanong ka ng isang tanong na kapag nasagot, maraming matutulungang mga tao. Alright? So as I end this lecture, mayroon kayong assignment, hanap pa kayo ng ibang examples ng mga experiments in psychology na mataas ang external validity. Tapos pag nakahanap kayo, ilagay nyo dyan sa comment section yung mga nahanap nyo. I mean, ikwento nyo kung bakit mataas ang external validity ng experiment na yan. Alright? So, yun lang, no? Yung maikli nating lecture tungkol sa external validity of psychological experiments. Kung meron kayong mga questions, clarifications, or examples of experiments na mataas ang external validity, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Alright, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.